Ano-ano nga ba yung mga reasons bakit nade-decline ng ating application sa pagkuha ng insurance? Number one, health issue. Kung meron ka ng pre-existing illness o critical illness, katulad ng hypertension, cancer, diabetes, kidney diseases, liver cirrhosis, thyroid diseases, anal fistula, at marami pang iba, sigurado decline ng iyong application. Kung ma-approve man, may additional premiums na babayadan. Katulad na lamang ng kinuha kong most 18 term life insurance noong 2018. I was 38 years old pero meron akong hypertension. Kaya nadagdagan ng 50% yung aking annual premiums. From 7,990, naging almost 12,000 na yung aking babayaran. Kasi nga yung aking health is substandard na. Kaya napakaganda na kumuha tayo ng insurance habang tayo bata pa para healthy at mura pa ang ating babayadan. Number 2, kung ikaw ay buntis, ipagpaliban muna ang pagkuha ng insurance dahil sigurado declined agad ang iyong application. Pero kung kumuha ka, hindi ka pa buntis, then after 2 or 3 months na buntis ka, walang problema as long as na-enforce ng iyong policy. Number 3, sa mga seaman, hindi issue dito yung sasakyang barko. Ang issue dito, yung dadaan ng rota ng barko. Kung ito ay war-torn area, sigurado decline na agad ng iyong application. Tatandaan natin, hindi lamang sa Quiapo maraming pirata, madami din sa dagat. Number 4, list of occupation or hobbies that are not acceptable. Katulad na lamang ng mga laborers, workers, include in demolition, mining, blasting, quarrying, then mga sports like boxing, all kinds of motor racing, scuba diving using explosive, hindi rin siya acceptable. Simple lang, kung ang occupation mo or hobbies ay nakamamatay, decline agad ng iyong application. Number 5, sa mga government officials, allowed naman na kumuha ng insurance. Pero kailangan mag-sign sa SREC form. SREC, hindi po yung cartoon. Ibig sabihin po ng SREC, Special Risk Exclusion Clause. So, kailangan po nila mag-sign. Ibig sabihin, habang sila po ay nakaupo sa gobyerno, hindi sila covered ng insurance. Pero once na sila ibumaba na sa pwesto, doon pa lang ulit sila maka-covered sa insurance. Sa mga uniform personnel naman, pwede naman silang kumuha ng insurance. Pero meron silang additional premiums. Ibig sabihin, mas mataas yung babayarang premiums kasi nga delikado ang kanilang trabaho. So, napakagandang insurance ang most 18 or most group. Dahil covered ka ng malaking insurance, tapos meron pa siyang investment side na hindi mag-negative kahit gaano pa kapangit ang takbo ng market sa Pilipinas. Kaya kung naghahanap ka ng murang insurance pero malaki ang coverage, just let me know to guide you.